Si Leo Pinkian ay mayor ng Bartolina. Napag-usapan namin ni Fernando Magdadaro na sabay naming sasaksakin yung tatlong Chinese drug lords kaya't pinagsasasak niya si Chu Kintong habang pinagsaksak ko naman si Peter Wang. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Gaya ng sinabi ko kanina, pakinggan po muna natin ang salaysay na isa sa ating mga witness, si Mr. Andy Magdadaro. Andy, pwede bang sabihin mo sa committee ito ang iyong salaysay? Opo, Your Honor. Sumpang salaysay po. Ako po si Fernando Magdadaro, 56 taong gulang, Pilipino, citizen, hiwalay sa asawa, resident ng Davao City, sa kasalukuyang nakakulong sa Service Support Company Philippines Military Academy, Baguio City po. Matapos po makapagpanumpa ng ayon sa batas ay malaya at kusang loob na papahayag ng mga sumusunod. Noong December 1, 1999, ako ay nahuli sa kasong murder, illegal possession of firearms na noon ay nakapila sa Regional Trial Court, Davao City, Branch 17 at Branch 9. Noong taong 2003, ako po ay nakomit sa Davao Prison and Penal Farm na ngayon ay Davao Prison and Penal Farm. Pagkatapos na ibaba ng hatol sa aking mga kaso. Noong unang linggo ng August 16, mga bandang tanghali, habang ako ay nasa Brigada 2, nilapitan po ako ni Leopoldo Tan ng kasama kong priso sa maximum security compound ng Davao Prison Penal Farm. Sinabihan niya po ako na tulungan ko daw siya at may ipapatira ng magbibigay daw sila ng kaunting halaga. Tinanong ko siya kung sino ang mga ipapatumba. Sinabi niya na 3 Chinese na nasa foreign ward area ng Davao Prison and Penal Farm. Sinabi din niya na ang nag-utos ay yung dati niyang kaklase sa empleyado ng gobyerno. Ngayon na kinakausap niya sa labas ng gate po. Saan to? Dinagdag pa ni Leopoldo Tan na kami ay nasa panig na ng gobyerno sa mga oras na yon. At pinagkuhaan kami ng kalayaan, pinangakuhan kami ng kalayaan maliban sa kaunting halaga. Dahil dito, pumapayag po na ako sa kanyang pakiusap. Noong unang August 10, 2016, kami ni Leopoldo Tan
ay nag-surveillance sa foreign area ng Davao Prison and Penal Farm kung saan nakakulong yung mga Chinese na target namin. Doon ko unang nakita yung tatlong Chinese na nakalaunan ay nalaman ko na pangalan nila ay si Chokentong, Jackson Lee at Wong. Noong August 11, 2016, pumasok ang mga tauhan ng Bucor sa aking silda at ako ay kinapkapan nila, pinalabas na nila na may nakuha sa akin na empty sachet na shabu na may kaunting residue sa aking bulsa. Sa aking pagkakaalam, ito ay para ng plano nila Leopoldo Tan kung paano iligpit yung tatlong Chinese. Sa araw din na yun, at ako at si Leopoldo Tan ay sabay na pumasok sa Bartolina, Silda 6. Noong hapon, August 13, 2016, dinala ng mga taga-Bucor yung tatlong Chinese national sa aming silda noong unang araw na lang pumasok sa loob. Kaya pinalabas muna kami ni Leopoldo Tan at saka sila pinapasok. Pwede may tubig, sir? Wow man. Page, pakibigyan nga ng tubig. Sige, sir. Ito. Sila size, no? Noong hapon na yun. Noong hapon na yon, August 13, ulitin ko, dinala ng mga taga-Bucor yung tatlong Chinese national sa aming silda noong unang araw, ilang pumasok sa loob. Kaya pinalabas muna kami ni Leopoldo Tan, saka sila pinapasok ulit. Mga 8 a.m. ng gabi, ng araw na yon, pinagsasaksak na namin ni Leopoldo Tan yung tatlong Chinese at ginamitan ko ng kuna ng panaksak at yung ibinigay ni Leo Pinkian na 29 balisong. Samantalang si Leopoldo Tan naman ay gumamit ng pagsaksak. Si Leo Pinkian ay isa rin sa mga bilanggo. Ngunit sa mga panahon na yon, siya ay ang mayor ng Bartolina, Davao Prison and Penal Farm. Ayon sa amin, pinagkasunduan sabay
naming na ipinagsasaksak yung tatlong Chinese, Chokintong at Wong, para hindi sila makalaban. Habang sinaksak ko si Chokintong at si Jackson Lee ng mga oras na yun, na agad ko namang pinalingan yung saksak, yung tumumba na si Chokintong. Pagkatapos ng insidente ng pagpatay sa tatlong Chinese drug lord, nilagyan ko ng malong yung rihas ng Bartolina Silda size para hindi makita yung duguan na katawan ng tatlong Chinese drug lord. Pagkatapos ay dumating si Superintendent Grialdo Padilla sa Bartolina Silda size at sinabi niya, anong ginamit niyo? Ihagis nyo sa labas at ihagis nyo naman sa aming, hinagis naman namin ang kurta at balisong sa labas ng silda namin. Nilabas namin sa silda ang kamay namin sa presohan. Kami ni Sir Poro, pinalabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Kami ni Leopoldo Tan ay kinasuhan ng homicide dahil sa pagpatay sa tatlong Chinese na agad aming inamin para matapos na yung kaso dahil sa aming pag-amin noong 2019. Kami ay nasintensyahan ng 3 counts at 3 years, 6 months, and 1 day. Pagkatapos ay 2 araw ng incident, pagsaksak namin sa tatlong Chinese drug lord, tinanong ako ni Leopoldo Tan kung kanino ibigay yung pera. Pinangako, sinabi ni Leopoldo Tan sa akin. Binigay. Sabi ko sa asawa kong si Linlin. Pag alam ko na naman na nakuha na yung 1 million noong dumalaw siya sa akin. Pagkatapos noon, hindi namin yung pinangakong paglaya naman, pero hanggang ngayon, kami pa rin ay nasa loob ng kulungan. Pinangako nila yon. Ibinigay ko itong salaysay na ito dahil sa galit ko sa kanila. Ginawa namin ang pinatrabaho nila pero hindi tinupad ang kalayaan na pinangako nila sa amin. Ang lahat ng sinabi ko sa salaysay na ito ay po ang katotohanan lamang at walang sino man ang nagturo o nag-influensya
At alam ko rin na maaring gamitin laban pabor sa amin, sa akin. Sa ngayon, ito na lang po ang masasabi ko at wala nang idagdag pa sa aking salaysay. Sa katunayan, ay nalagdaan ko ito ngayong ika-21 ng August 2024 dito sa lungsod ng Baguio. Sinumpaan at nilagdaan sa harap ko ngayon ika-21 ng August 2024 sa lungsod ng Baguio. Okay, salamat, Andy. Thank you po. Ito bang pirma dito sa salaysay na ito na binabasa mo ay iyong pirma? Yes, for honor. Okay, salamat. Wala ka nang idadagdag? Wala na po, Your Honor. Yun na po. Okay. Ang ating sunod na tawagin, ang ating isang witness sa pangalan na Mr. Leopoldo Tata Tan, alias Tata. Tama po ba? Opo. Okay. Sige, Tata, pakibigay ang iyong salaysay. Magandang araw po sa lahat po. Sinumpaang salaysay. Ako si Leopoldo Untalan Tan Jr. Nasa 54 na taong gulang, Pilipino at kasalukuyang kapiit sa Service Support Company, Philippine Military Academy. Matapos makapanumpa na ngayon sa batas ay malaya at kusang loob na nagsasaad ng mga sumusunod. Noong taong 2005, ako ay nahatulan at nakakulong sa Davao Prison Penal Farm dahil sa paglabag ng RA 9165. Noong mga bandang July 2016, habang sinisilbi ko ang aking sentensya sa maximum compound, dumalaw sa akin ang kaibigan ko na si SPO4 Arthur Narsulis. Si SPO4 Arthur Narsulis ay kaklase ko noong high school. At sa kanya din ako humihingi ng tulong ng aking kaso. Siya ay naka-assign sa CIDG 11 at nakabase sa Davao City. At boss niya si Colonel Edelberto Leonardo, Regional Chief ng CIDG 11, Davao City, at Lieutenant Colonel Rina Garma. Noong araw din yun, nakiusap sa akin si SPO4 Arthur Narsulis at sinabi niya na may ipatatrabaho ako sa iyo at may basbas sa taas. Baka matulungan ka rin namin na makalaya. Kakausapin ko namin ang presidente. Sabi pa ni SPO4 Arthur Narsulis, sayang din itong isang manok kada ulo. Sa aking pagkakaintindi at pagkakaalam, ang isang manok ay 1 milyon. Tinanggap ko ang alok ng SPO4 Arthur Narsulis na pera at pangakong makakalaya ako. Dahil naniniwala ako sa kapasidad at kakayahan ng boss niya na si Colonel Edelberto Leonardo na matutupad nila ang kanilang pangako dahil sa malakas sila sa taas. Tinanong ko kay SPO4 Arthur Narsulis kung sino ang mga tatrabahuin at pinakita niya ang isang kapirasong papel na naglalaman ng mga pangalan ni na Chukintong at Jackson Lee. At sinabi pa ni SPO4 Arthur Narsulis na 3 sila, ngunit yung isa na may pangalan na Peter Wang
ay darating mamayang gabi dahil manggagaling siya sa ibang kolonya. Nagpakita pa si SPO4 Arthur Nasulis sa akin ng isang papel na naglalaman ng iba't ibang pangalan ng 32 na Chinese drug lords na nakapiit sa iba't ibang kolonya. Sinabi pa ni SPO4 Arthur Nasulis na ang mga Chinese na mga ito ay drug lords at galit ang presidente sa kanila. Kinabukasan at sa mga sumusunod na araw, nagmanman ako at nagtanong-tanong ako tungkol sa 3 Chinese drug lords. At nalaman ko na ang mga ito nakakulong sa foreign ward na bakod ang pagitan sa amin at may barbed wire pa. Kaya isang gabi, tumawag ako kay Arthur Nasulis at sinabihan ko na mahihirapan ako na kunin yung 3 Chinese drug lords kasi nakabukod sila. May bakod at may barbed wire pa. Sinabihan ako ni SPO4 Arthur Nasulis na maghanap ako ng kasama ko para sa trabaho sa 3 Chinese drug lords. Ibabartolina na lang kami at doon na namin isasagawa ang pagpatay. Ayaw nilang pumasok nung una dahil nakita kami sa loob ng selda ni Fernando Magdadaro. Dahil dito, inilipat muna kami. Excuse me, sinusundan namin ng iyong affidavit, no? Parang hindi kasama itong pahinang ito. Pwede bang malaman kung kasama ito sa iyong itong number 14, page 3? Paki 13. Dumikit lang. Dumikit. Number 14. Galing ko sa 13, di ba? Dumikit lang. Paki-check mo nga ulit kung yan ba kasama sa iyong salaysay. Opo. Kasama ba yan? Kasama po. Pakisagot mo lang. Yan bang pahinang yan ay kasama sa iyong sinumpaang salaysay? Kasama po. Okay, sige. Pwede mo nang ipagpatuloy. Dito ko na kinausap si Fernando Magdadaro na kasama ko din na bilanggo sa Davao Penal Farm and Prison Farm. Si Andy ay kaibigan ko at alam ko na isa siyang trabahante. Sa sumunod na araw ay bumisita si SPO4 Arthur Nasulis at kinausap kami ni Andy sa labas ng Davao Penal Farm. Dito binuksan ng gate officer ang control gate at nakita ko din sa gate si Superintendent Gerardo Padilla at tinapik pa ako. Noong papalabas kami ng gate, narinig ko yung isang empleyado sa pintuan, napuntahan si Fortaleza, Major Fortaleza. Sabihin nyo na may dalaw siya, ang classmate niya na si Garma. Ang Garma na tinutukoy ay si Lieutenant Colonel Ruina Garma na sa pagkaalam ko ay taga CIDG. Kilala ko si Lieutenant Colonel Ruina Garma na karelasyon ni Art SPO4 Nasulis. Kinabukasan, nagkaroon ng search at pinalabas na may nakuhang sachets ng shabu sa aking bulsa. Dahil dito, ako ay dinala sa Bartolina, Silda 6, kung saan nakasama ko si Fernando Magdadaro na nakuhanan din ng shabu sa bulsa. Sa loob ng Bartolina, lumapit si Jimmy Fortaleza
at sinabihan ako ng, Tol, trabahuin nyo yan. Hindi kayo pwedeng pumalpak. Habang nasa Bartolina kami, si Jimmy Fortaleza ang nagbibigay sa amin ng kanin, ulam, sigarilyo at coke. Pagkaraan ng 2 araw, dinala ng mga taga-Bucor yung 3 Chinese drug lords sa Bartolina, Silda 6. Ayaw nilang pumasok nung una dahil nakita kami sa loob ni Fernando Magdadaro. Dahil dito, nilipat muna kami sa Bartolina, Silda 4, saka pumasok ang 3 Chinese drug lords at pagkaraan ng ilang minuto ay binalik din kami sa Bartolina, Silda 6. Noong August 13 ng gabi, pinagsasaksak na namin yung 3 Chinese drug lords. Ginamit ko ang korta at pagsaksak at si Fernando Magdadaro naman ay gumamit ng 29 balisong sa pagsaksak. Ang korta at 29 balisong na nagamit ng palaksak na binigay ni Leo Pinkian 1 araw bago yung insidente. Si Leo Pinkian ay mayor ng Bartolina. Napag-usapan namin ni Fernando Magdadaro na sabay naming sasaksakin yung 3 Chinese drug lords, kaya't pinagsasaksak niya si Chu Kintong habang pinagsaksak ko naman si Peter Wang. Pagkatapos sumunod na pinagsasaksak ni Fernando Magdadaro si Jackson Lee. Pagkatapos ng insidente ng pagpatay sa 3 Chinese drug lords, nilagyan ni Fernando Magdadaro ng malong yung rehas ng Bartolina, Silda 6, para hindi makita ang duguan ng katawan ng 3 Chinese drug lords. Pagkatapos ay dumating si Superintendent Gerardo Padilla sa Bartolina, Silda 6, at sinabi niya na, anong ginamit ninyo? Ihagis sa labas. At hinagis naman namin ang korta at ang balisong sa labas ng silda. Nilabas namin sa selda ang kamay namin at pinusasan kami ni Sir Puro. Pinalabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Habang naglalakad kami papuntang Investigation Section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Sandali lang, no? Teka muna, medyo seryoso yung sinabi mo eh. Pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo? Habang naglalakad kami papuntang Investigation Section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawa, dinuguan. Meron kang kasing binanggit eh, na pangalan eh. Yung nandito sa number 29. Ito ay pinaninindigan mo. Opo. Pwede bang pakiulit mo ulit kung ano yung sinabi mo dito? Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Nakakausap mo ba si President Duterte?
Naririnig ko lang palagi yung boses niya, kaya pamilyar yung boses na narinig ko. Sige, patuloy lang. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente, nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Pagkatapos kaming imbestigahan sa IS, kinausap kami ng hipi ng Bartolina na si Jerome Glassi. Pinapapili kami kung saan selda ang gusto namin at pinapalinis ni Superintendent Padilla. Pinili namin ang Bartolina, selda 6 at doon kami naglagi ng 3 linggo. Pagkatapos ng 2 araw, dumalaw sa akin si SPO4 Arthur Narsulis at sinabihan kami na nandito na ang reward ninyo na tig-1 milyon. Saan ko ito ibibigay? At ang sagot ko, ibigay mo ang 1 milyon sa asawa ko. At ang sani naman ni Fernando Magdadaro, ibigay ang 1 milyon sa kanyang asawa. Pagkaalis ni SPO4 Narsulis, naisip ko na ang usapan namin ay 1 milyon kada ulo, kaya kulang ang reward na natanggap ng mga asawa namin. Ngunit naisip ko rin na isi-target lang naman at importante ay ang kalayaan namin. Noong sumunod na araw ay dumalaw ang asawa ko at ang asawa ni Fernando Magdadaro at kinumpirma nila na natanggap na nila ang tig-1 milyon. Palagi kong tinatawagan si SPO4 Arthur Narsulis tungkol sa aming paglaya at ang palagi niyang sinasabi, mag-antay-antay lang kayo, makakalaya din kayo. Sabihan namin ang presidente. Naghintay kami sa pangakong yun hanggang matapos ang administrasyon, hindi kami tinulungan na lumabas. Hanggang sa pinaamin nila ang kaso ng pagpatay sa 3 Chinese drug lord at kinasuhan kami ng homicide. Ngunit sa kalaunan namin para matapos na at tulungan kaming makalaya. Nakumbik kami sa pagpatay sa 3 Chinese drug lord. Ibinigay ko itong salaysay na ito dahil sa galit ko sa kanila. Ginawa naman naming ang pinatrabaho nila pero hindi naman tinupad ang kalayaan na pinangako. Ang lahat ng sinasabi ko ay sa salaysay na ito ay pawang katotohanan lamang at walang sino man ang nagturo o nag-impluensya. At alam ko rin na maaring gamitin laban o pabor sa akin, sa ngayon ito ay na lang po ang masasabi ko at wala nang idadagdag pa sa aking salaysay. Bilang patutuo, lumagda ngayong ika-21 Agosto 2024 ng lungsod ng Baguio. Maraming salamat. Okay, salamat Mr. Tan.